ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, bye! Galamay adlaw ka natong tanan og welcome diri sa itong panaguban sa tutulungan og tabayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala na. Kamusta mong tanan? Karong adlawng Miyerkules, mga igala, pizza karon? Pizza Agosto. De bulan Pizza Agosto. Tamong gingon. Pizza size na ning bulan sa Agosto tuig 2025. Pila ka days lang mga igala per months na mga igala, no? So per months ito kung una talaga mga igala no kadayawan sa ta. No? Anyways, mga katambayan, no? Medyo daghan ng pagpangandam sa tuang Kadayawan Festival karon mga igala, no? Karong batak na ugma na ang misa pasalamat dahil sa Friday ang opening sa itong Kadayawan Festival, mga katambayan. Sorry. Nga na gida dapat na siya magkuhan mga igala, no? Magtawag gani. Tawag na? Storya. Magkadwa. No? Ikaw lang dapat ang storya mo. Nga katambayan. No, mga voice over nga madunggan ni mo kada kuan ba? Kada na ay mga event, no? Event no nga galan no nga sa event sa Kadayawan ba or sa ba mga private events. Magandang gabi sa ating lahat. Ito joke lang. Dito mga igala sa ito ang isgutanan, no? After last year may galagi open, no? Balik sa usa ka kumpanya nga sa kumpanyang Tugo, mga igala, no? Ang biyahe sa barko diha sa kuan mga igala, no? Dira sa tuwa sa wharf mga igala na for how many years? I think more than 20 years. Tama, 20 years atong quad, 20 years atong 2020 last year. Exacto mga igala, 20 years or almost 20 years, no? Although nagbalik man sila atong 2019 pero wala sila nakasustain, no? Snapta na pandemic. Nagbalik mga igala, no? Gikan sa isa ka biyahe lang last year mga igala, daghan naglingon na asa naman, kumusta naman, no? Isa ka biyahe lang mga igala na Manila, Davao, Jensan, Iloilo na biyahe,
Finally, mga igala na dugangan na gyud no. Og ang inyong wish nga Cebu. Nagsugod na karon tuiga. Actually, na-post na mo na nga press release nila mga igala, balita mga igala diri sa tuwa sa kuano. So, big boost na siya sa tuwa mga igala, no? Big boost na siya mga igala. Kay tungod, no, natin biyay sa barko, no? So, muling binuhay nitong tugo mga igala, no? Ang aktibidad dara sa tong pier mga igala, especially sa tuwa mga passenger na mga kuano, passenger boat, mga vessel mga igala. Kung asa, no? Pwede ta makasakay og barko. Kato mga nag-ingon og gusto Cebu. Nana pa Cebu. Nana pa Cebu. Wow, ay mo kabalaka kay. Nana mga pa Cebu mga igala, no? So, anyways, mga katambayan, no? Di na ta maglangan, no? Kay tungod ato ang isgutan may igala. Anong daghan, no? Anong lidag? Anong gidugangan man nila ang ilahang unsa ni ilahang mga paglayag diri sa tuwas Davao City mga igala, no? Kay abi sa uban mga igali magdugay, pero hoy, wag kayo, no? Sustain na kuan mga igala, booming, no? Naging stable ang kuan sa ato ang tugo mga igala, di ba? No, padayon gidugangan and hopefully madugangan pa daw ni siya mga igala. Anyways mga igala, itong nakahinabi mga igala, no? Eksklusibo, kaya ako man ang na-late. No? Ato na kay nabi mga igala, no? Ang Senior Assistant Vice President mga igala sa Tugo mga igala, no? Nga si Senior Assistant Vice President and Head of Travel mga igala, no? Si Sir Francis John Chua mga igala, kay nabi nato ni siya kahapon mga igala, no? Aron nga ihatag sa to ang detalye, kumusta mga igala, no? Ang ilahang negosyo dinhi sa Davao City mga igala, no? So anyways mga igala, kailangan ato na paminawon. Mga mabuhay sa mga taga Davao po. We're very happy to say po na actually yung negosyo po natin dito sa Davao po is actually very good. Since our launch po last year, no, so parang malaking improvement na po natin in terms of passenger take-up. Nung nagsimula po tayo, ang mga pasahero po natin nasa 200 plus, 300 plus. Ngayon po, maabot na po tayo ng 400 to 500. So actually very exciting po yan because nakaka at least 50% to 60% na in terms of passenger capacity, in terms of load factor po natin, no? So we want to encourage more mga taga Davao po na sumakay sa Davao to Manila, Davao to Ilo, Davao to Cebu natin na mga biyahe. So maraming salamat po talaga sa mga sumusuporta. Kasi from one travel ay one travel a week. Opo. Ngayon naging twice. Ano po yung naging ninyo para motivation to add? Sige po. Actually, one of the reasons po, nung na-launch po natin yung una natin biyahe, no? So, una po, Manila to Davao route po natin. Manila, Davao, Jensan, Manila. Na-realize po namin na maraming po talaga na humihingi ng additional interport routes between Davao to Cebu and Davao to Iloilo, no? So parang based on our study, talagang marami din po tayong mga traders na talagang gusto pong hanggang Ilo o hanggang Cebu lang po yung connection nila, no? So that's why minarapat po namin sa On the To Go side na i-make available din po itong biyahe natin na Manila Davao, Jensan Ilo at Manila Jensan Davao Cebu to really encourage passengers ship, no? Bukod po dyan, dahil yung mga cargo po na dinadala po natin from Davao to various ports in the country, marami din po tayo. So that's why siguro one of the signs ng healthy trade and business po natin is mataas po ang demand both on the passenger and the cargo side. So ibig sabihin mas marami yung cargo kaysa sa passengers? Pareho po natin. So ang maganda po niyan, no, yung cargo po natin puno, yung pasahero po natin is a very good sign naman po na mataas ang passenger ship. So on the side, on both our businesses, both very good po. Sir, in the past months, no, after you started na dalawa na yung biyahe dito, no, sa Davao, yung Monday and Tuesday, kumusta naman po yun, sir, after you launch yung dalawang travel?
Since ni-launch po natin, no, so ang maganda po niyan, mataas po yung ating yung mga pasaherong sumasakay. Bukod po doon, hindi lang po pasahero ang naisasakay po natin, even po yung mga nag-training sa barko. Ito po yung mga nasa maritime cadetship courses at nasa hospitality at tourism students, no. So one of the routes po na nilalagyan po natin ng mga trainings on board ay yung Manila-Davao route po natin. Dahil ito po talaga yung parang pinaka-long haul namin, which is commensurate to an actual cruise-like experience. So, sa side po ng mga bata at mga estudyante, ito po yung parang best experience makukuha nila close to a world-class cruise experience. So, isa po yun sa market natin yung mga parang OJT or something. Tama po yun. So parang bukod sa mga pasahero at sa cargo, yung mga trainings po natin sa barko, yung isa sa ating mga pinagkukunan po ng mga negosyo dito sa ano. And yung Davao City po is actually, and yung mga karatig na lugar is actually known for a lot of maritime and hospitality students. So talagang this is actually one of our key markets also na pinagkukunan po namin ng constant supply ng mga estudyante. So meaning sir, parang ano talaga, parang stable yung industry. Correct, tama po yan. Opo. So we're very happy po na medyo stable po talaga tayo sa Davao. In fact, naitanong po sa amin ni GMJ Santiago of Philippine Ports Authority na anong support nga po daw ang kaya ibigay ng PPA pa sa amin. Nagpapasalamat po kami kay GMJ also for his support for to go po. No? So one of the things na maasahan po natin ay yung improvement po sa port operations po natin sa passenger side sa Sasa Wharf. So magkakaroon po tayong additional space para sa mga pasahero po natin. At bukod po dyan, kami rin po, ang promise po namin sa Philippine Ports Authority is that we'll continue to service, continue to be active in this market po. So we will always be here po sa Davao City for sure. Pinangako ng PPA po sa inyo, sir? So one of the isa sa mga tulong po yung ibibigay po sa atin ay yung improvement sa passenger terminal building, no. So sa pakikipagtulungan din sa PPA, sa local PPA po natin si PM Annalie Aguila, mag-augment po tayo ng space para sa mga pasahero bilang dumadami na rin yung mga pasahero. So para mas conveniente at para mas komportable sa mga pasahero po natin, maglalagay po tayo ng mas maraming space po para sa mga pasahero. So, mo ito mga katambayan, no? Ang pagiginabi na to kay to go head of travels mga igala na si Sir mga igala, no? Sir Francis John Chua mga igala, no? So, mo ito yung gingon mga igala, hopefully, no? Hopefully nga there is Davao City mga igala, no? Madugangan pa jud mga igala, no? And there are other facilities mga igala na gikuan, no? Nga murag ilang kuno ng passenger terminal diha sa asa gid. Well, kay numdungoy ko na ako kay dira mo ko dul nagpuyo gid sa asa sa una kapuyo ko dira sa una sa asa mga igala, no? Dira sa may G's, no? Kanang dul na kanang Petron dugay na kanang Petron diha sa may sasa G's mga igala. Kuan kay na diha mga igala, bibo kay na, especially pag naay barko nga mudunggo diha mga igala kanang passenger boat like Sulpicio, Super Ferry. Mga tanong pila ko edad, basta lampas ng kan pa ko 20 years, 27 years old pa ko, sorry. Oo. Bibo kay na dira may igala mo na daghan kay mga kwan diha mga igala, sari-sari po dira sa una mga igala mga tao, no. Natoy mga ginatawag na akit barko. Bitaw naman itong mga kwadra, naman po kunay katong mga mga cargo vessels, mga igala nga mo ay nagakwan diha sa tuang kuano. Tapos na may mga foreigner dira nga magsuy-suroy man sila dira sa kuan pantalan. Magsuy-suroy sa dira sa mga pantalan. Mo na nga daghan og mga bar diha sa unang panahon. Karon medyo mingaw na no. After pila ka years mingaw na gid siya. Anyways, mga igala, balik kita man lang sa mga importante pahinumdum ni nga to si Bianan. Yes, mga igala, balik kita diri sa ito panagupan sa tutuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga katambayan, no? Dini na punta sa lahi nga hisgutanan mga igala nga atong tambayan, no? Kung asa ang atuang kuan, no? Atuang sige, tawagan ni mga igala. Ato Philippine Eagle Foundation mga igala, no? O kang Ayala Lands, no?
agahapon, diretso na lang nato, no? Di na natin paligoy-ligoy pa, no? Mipirma o kaning kan may kasabutan, no? Para sa ilang kining ginatawag nila Pride of the Forest campaign, mga igala na. So, yung ani mong gulay siya, mga igala na 50 hectare nga for kanang convert of forest area, mga igala ang ang Ayala Land Incorporated din sa may may bago, no? Nana siya story, mga igala nga ang konde ng lugar din ano kay kuan siya kining unsa ni kanang medyo bahaonon, no? And instead of ilang kuan no gihimo na nila ning kuan mga igala Ayala Land carbon forest. Tato dire mga igala to nato sa akong kodigo. Carbon forest. Asa to? Ayala Land Davao Forest Carbon, mga igala. So kana siya mga igala, and then dara mo gud nakita ang kanang mga species, no? Kuan siya. Kanang daghan siya. Anyways, mga igala, una to magyusa na mga igala. Atong paminaw, no, ang nahimong mensahe, no, ni kuan na to ang mensahe ni kuan, mga igala, no. Asa naman to? Ni Architect Ana Maria Gonzalez, mga igalang Head of Corporate Sustainability sa Ayala Land Incorporated, mga igala, with regard sa moong area, no. So anyways, paminaw na to, mga katambayan. So actually, this has been going on for a long time. Para kami may relationship na with Philippine Eagle Foundation since 2018. So it's been going on a long time. But ngayon lang namin ni-reveal. And because we want to take it further. We want to take this to the next level of reforestation, of reclaiming basically what is really nature's property, if you can call it that way. So, siguro, I have a question. Sino dito yung first time or has never been to the carbon forest, which is just next door? Taas ang kamay. Yeah, there. Okay. So, sino yung nakapunta na? Taas ang kamay. Yeah, at least there are more of you. So, you know what I mean. I mean, if you've been there in the beginning in 2018, you will know, that at some point, wala. Diba? Si Datu, yeah. So wala yung, may area doon na talagang walang puno, wala siya. Tapos, para siyang ready to become a subdivision. But, because of the decision then of our leadership in Ayala Land to reduce our impact, tapos and contribute something back to nature, the Davao Carbon Forest became one of 5 areas around the Philippines that we decided to turn into forests. So basically, kanina nga tinitingnan ko yung eagle na pinalaya eh. Sorry, I had a prepared speech, but after I saw that, I had to say certain things that, are coming from my heart, and because of, parang we're setting nature free. I'm an urban planner, but I realized that what we've been doing was capturing nature and forcing it to behave the way we wanted it to. We've captured mga ilog. Parang inimprison natin ang ilog, inimprison natin yung lupa, yung yuta. And then sabi natin, sige, you have to behave this way. Lagyan natin ng tambak. You have to behave this way. But every year, babahin tayo. Nagkakaroon tayo ng sakuna because we have imprisoned nature. So basically, what we're doing here is showing that there is a way to liberate nature and let it grow and also serve us. Kasi people have been coming to what we call the carbon forest next door, and they felt better,
Every time I go there, I feel better. Pag masakit yung ulo, punta ka doon, mawawala yung sakit ng ulo mo, and then you're refreshed. We've shown how trees grow so much faster if you actually respect the kind of species that need to be there. So that's what you're going, if you visit later, you'll see, I think our friends from Philippine Eagle Foundation are here to guide you through it. So what I'm saying now is just the tip of the iceberg of what you can benefit from when you look at areas around cities and find a way to liberate them. So yun. So yun nakita ko eh. Kasi, di ba, nag-release kayo, di ba, ng Philippine Eagle Foundation. So yun. Now, my second message really has to do with the gratitude I feel for all of you here, but especially the Philippine Eagle Foundation, for their faith and trust in Ayala Land, you know, this big city developer, and trusting us enough that we knew something about urban forest restoration. Kasi you're the expert then, but you listened to us, and then you had faith in our sincerity in really returning to nature what is theirs. So I think this is a very historical and landmark partnership. And unlike other partnerships which start with signing, but then after, you know, and then it fizzles out, what we've done is really work together first and then sign the no, we had contracts, we had yearly contracts, but now we're signing a contract which is more long-term. So that's what, and that's why we invited you all. We wanted you to witness this, how do you call this parang kasal din, no? No, this partnership between two organizations which are brands in their own right. Ayala Land, as you know, is a brand that is known for building places that people love. Yun ang aming tagline, and you know, I really believe that. I'm retired. I'm no longer with Ayala Land as an employee, but I'm their head of sustainability. I'm building a new team. But the two brands are actually the best brands. They're Philippine brands. Ayala Land, despite what you know about it, ng mga mistiso ang mga boss namin, it's a totally Filipino brand. Pinoy na Pinoy na Pinoy na Pinoy siya. Bisdak siya. Si Yang here is our head of Vismin, Bisdak. It's Luzon, Visayas, Mindanao. Pilipinas Gyud ang Ayala Land. Ang Philippine Eagle Foundation is Pilipinas Gyud. Diba? Luzon, Visayas, Mindanao na rin kasi yung Philippine Eagle. So that's my second message. And then my final message before we go on to the program itself is, I hope you continue to give love to the native carbon forest next door and help us build more carbon forests around the Philippines, not just in Mindanao, but also in the whole of the Philippines. So thank you very much and welcome, and let's go. Thank you. So, mga ito mga igala, no? Ang pahayag ni Ma'am Architect Ana Maria Gonzalez, mga igala, no? Ang Head of Corporate Sustainability, mga igala, sa Ayala Land Incorporated, mga igala, no? So, mga ito siya ang iyahang kuan, no? Ilahang, unsa ni? Ilahang kumbaga, kuan, no? Rationally sa maong area, mga igala, no? So, with that, mga igala na ito, alin na po ta maglangan, mga igala, no? Kaya ito ang paminawan, mga igala, no? Ang rationale, no? Unsa ni about ning kuan, mga igala, no? Pride of the Forest na kuan, mga igala. Pride of the Forest campaign sa kuan, no? Ato ang Philippine Eagle o Ayala Land, Philippine Eagle Foundation o Ayala Land Incorporated, mga igala. So, yata maglangan, mga igala. Ito ang paminawan, mga igala, no? Ang kuan, saan naman to? Ang kuan, mga igala, no? Ang NBS Coordinator for Davao Region sa Philippine Eagle Foundation, mga igala, na si Sir Harold Kim Manla. Paminaw na to. And so we're here for the launch of the Pride of the Forest campaign. And first, I would like to greet our guests, no?
Also from the head of sustainability, Architect Ana Gonzalez, Ms. Yang Tupas, also our senior project development head of Ali Vismi, and to Regional Executive Director, Attorney Maria Mercedes V. Dumagan, and to all stakeholders, our partners who are here with us to celebrate this launch and the MOU signing. So the launch of the Pride of the Forest, it's a community education and public awareness campaign for the Ayala Land Davao Carbon Forests. And today we will celebrate a story of partnership, persistence, and pride. At the next slide. The Ayala Land Davao Carbon Forest, or ADCF, is one of the few remaining forest patches in the heart of Davao City. It's a green lung in an urban landscape. Next slide. This forest stands on a 50-hectare property owned by Ayala Land, envisioned not just a green buffer, but as a living model of urban reforestation, climate action, and biodiversity conservation. But this area wasn't always a forest. It used to be a flood-prone grassland overrun by invasive grasses and devoid of wildlife. So this is how it looks like back in 2019. That changed in 2018 when Ayala Land and the Philippine Eagle Foundation came together to restore and protect the area. It was the start of a bold, science-based restoration journey. We didn't just plant, we nurtured. We cared for seedlings in our nursery, prepared the site, do the tree planting of native trees, and of course, which is very important for us, is to do the upkeep, or maintenance of our trees that we planted. And also the monitoring and database. The road wasn't easy. Next slide. We encountered challenges like floods, harsh conditions, low survival in some areas of the forest, but we adapted and innovated. And so I would just like to show you some of the techniques and innovations we applied. Next slide. To deal with recurring floods, we developed what we call a modified mounding technique, because the area is flood prone. And so Sir Jay actually, siya po yung nakaisip nito. And so we stack soil on top of each other, and yun na-elevate yung plant. And so from 50% na mortality rate, we were able to have now more than 90% survival rate. The next, we also use, so this is how the illustration of a modified mounting technique. Next. We also use slip knots when tying saplings to stakes and attaching tags. Because if it's a fixed kasi na tie, it will choke the tree. And so, using a slip knot, as the tree grows, mag-a-adjust yung knot, which is one of the techniques para ma-ensure yung optimal growth ng trees. Because one of the objectives is to do carbon sequestration. As the forest matured also, we began the integration of climax trees. So we did not just plant pioneer trees, although in the first few years of the project we planted itong pioneer species, fast growing, just to control yung invasive grass. And then after that, yung integration ng climax trees. And because of this, the goal for the planting of climax trees is to ensure forest permanence. Because the goal is just not to have a tree planting activity, but for a forest to be permanent. Then we also did, next slide, tree bracing. We all know
during the 2 years ago, we experienced a flood about 4 feet right here in our area, and then may mga nabuwal na mga puno, and then we did tree bracing. And so because of this collective efforts, we began to see transformation. So here's a drone shot of the this is plot 1 of Ayala Land Davao Carbon Forest, and 4 years later, this is how it. And 4 years later, this is how it looks like. Next slide. Imagine, right? So from a devoid of wildlife, just invasive paragraphs, we were able to create a forest, not just any forest. It's a forest that became a home for wildlife. So we were able to plant more than 30,000 native trees representing more than 60 species. Many of them are endemic to the Philippines. The site, next slide, has also become a living classroom. More than 40 thesis studies by students have been conducted here on everything from plant diversity to wildlife. Next. We believe successful reforestation doesn't end with a canopy. It must become a home for wildlife. And today, ADCF, or the Ayala Land Davao Carbon Forest, is alive with birds, insects, and other returning species. Next slide. This project also contributes to climate action. Our forest was able to sequester over 1,364 tons of carbon dioxide equivalent, which is roughly the equivalent of the daily carbon emission of 170,500 cars. Next slide. Because of these feats, ADCF was recognized by the ASEAN Center for Biodiversity, winning the ASEAN Green Initiative Award as one of the best restoration efforts in Southeast Asia. And we owe it to all of you guys, to all our volunteers and partners. So lahat po nung nandito ngayon, please give yourselves a round of applause. Thank you so much for being with us in this journey. And now, next slide. As we move forward with these milestones, we see the need for a deeper connection with the public. That's why we're launching the Pride of the Forest campaign. And here are our key messages. So here's the objective. First is to build public awareness. Second, to foster public pride in ADCF. And third, to encourage citizen participation. And lastly, strengthen multi-sectoral support. Next slide. And so here's the key messages for our campaign. Restoring nature is a responsibility we all share, and that's why we're all here gathered to protect and the wildlife, and also celebrate the feats ng ADCF. Also, the success of ADCF is a legacy built by many hands. So if it's a shared responsibility, if it's good or bad, all of the things, or all of the outcome is also shared also, no, with everyone. And so all of the success na mention kanina, it's because you guys help us in this journey. And then third, protecting the forest means protecting the wildlife that depends on it. And fourth, as climate change accelerates, so must our actions. Next slide. And so what comes next? So beyond this launch, so we will do school and community outreach. Next. We'll also do exhibits. And then our media content will also share all of our achievements.
Next. And how can you support our campaign? So you can help us by spreading the information, share our media contents, encourage others to visit and volunteer, sponsor school and community visits, and also host exhibits. So this project hopes to spark action and inspire hearts. I know this personally because I am a product of this forest. I started as an intern, once planning to pursue medical school, but I spent time here caring for the land and witnessing its quiet transformation. Something in me also changed. The forest didn't just grow, it grew on me. And today I work in conservation and managing the operations of the project. This forest has the power to inspire future conservationists just as it did for me. And with that, we now officially launch the Pride of the Forest campaign. Let us grow not just trees, but a movement. Thank you very much. And So, mo to mga igal, ang pahayag, no, ni Sir Harold Kimanla, mga igala, ang NBS coordinator sa mga igala, no, Philippine Eagle Foundation dito sa Davao Region, mga igala, no. Siya ang coordinator for Davao Region, no. NBS for Davao Region, mga igala, sa Philippine Eagle Foundation. So, mo to ang nindot siya, no. What if kayo pwede, walang ko apil sa tour kagahapon ginagnapog ko nagdali ko after ko mag-interview pa ako mag-interview pa ako sa Tugo mga katambayan, no. So ko kalaag no punindot no dito dagan ng mga species, and then that's open for learning. Anyways, mga igala, we will still discuss, no, continue this on this, mga igala, no, sa mga musunod nga adlaw, no, kay nindot siya adlawon na pagkuano nga while kanang tawagan kanang medyo breather, mga igala, sa mga usual issues, mga igala. Although it's an issue, mga igala, no, biodiversity is still an issue, environment protection and climate change is an issue, mga igala, pero dili pareha sa kanang mga nagumpugan go ng mga di ba? Nagumpugan ng mga opinion, mga igala, nga walay mo claim nga bugo sila tanan bright. Ito, mga igala, mo na siya ang nindot ni siya isgutan perminti, mga igala. So anyways, mga igala, wala tayo oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala. Ako yung nakauban, Armando Feniquito, alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas. Hantong sunod daw sa daghang salamat o maying adlaw ka na tanan.